Papalitan na naman ba ng SMB ang kanilang import? Alam nyo ba na hindi pa rin pala satisfied ng San Miguel sa performance ni Justin Patton? Habang may oras at papalapit ng quarterfinals, kailangan magdesisyon na ng final si Coach Leo bago mahuli ang lahat. May problema ba talaga kay Justin Patton? Hindi ko naman sasabihin na may problema na malala, pero kumpara kay Marcus Lee, medyo mas okay na to si Patton. However, hindi kagaya ng ibang imports na nakatira ng malayo, na ibig kong sabihin, kainaan nyo yung beyond the arc at takot siyang sumugal, maliban kung no choice na talaga. Gaya nito, pinasa ni Don Trilliano ang bola kay Patton para sana makatablaman lang, pero natural na hindi niya magawang maipasok yon kasi hindi naman built for crucial shots siya. At yan mismo ang ibig sabihin ng SMB, pati yung coaching staff, parang nakukulangan nga sa kanya. Base sa kanyang stats, sa ngayon siya ay nagkaka-average pa ng 15 points per game. At last game laban sa Ross, mas mataas pa ang scores ng locals. Kumpara sa import ng Raynor, siya ay na mataas ang scores ng locals, habang ganun din si Jalen Johnson na nagkaka-average so far ng 29 points per game. Tulong-tulong sila kasama ng both locals at import sa opensa. Actually, kaya nga nilang manalo na walang import. Sa SMB, hindi problema ang locals. Meron kang Marshall Lassiter, may Don Trilliano, may Junmar. Yung iba, wala pang exposure masyado. Klarong-klaro na yung kulang talaga is yung skill set ng kanilang import. Ang maganda lang siguro kay Patton, goods siya pagdating sa rebounds at defense. Nakikita ko lang na para siyang si Tyler Kelly na upper version level. Okay din sa physicalance sa takbuhan. Kulang lang talaga sa perimeters. Advantage ng Raynor siya ng fast-paced game. Walang humpay na takbuhan. At game naman dito si Patton. Pero sa galing ng imports ngayon, para sa akin dapat na siyang mapalitan. Maka-apekto yan sa kanilang campaign. Disadvantage ng pagkakaroon ng bagong import, mag-a-adjust na naman sila. Another time na naman ang gugugulin. Problema nga yan. Sa mga gusto maki-update kay Benny Boatwright, nako, hindi pa po siya makakabalik ng SMB kasi injured na naman. At wala pa rin kasiguraduhan kung makakabalik pa ba talaga siya. Sana naman makakita pa ang SMB ng scoring machine type na import. Pero para sa inyo mga koys, lalo na sa mga fans ng SMB, dapat mong palitan na ng SMB ang kanilang import ngayon. Maiba naman tayo, first option na ng mga sinasabing high prospect sana sa PBA draft ang MPBL. Ito ay matapos magbigay ng offer ang Abra ng halos 1 milyon bawat isa sa kanila mula sa may-ari ng Abra Weavers. Bukod nga sa Abra, pinapasukan na rin ng mga top collegiate players ang San Juan Knights at ang PBA ngayon nagiging second option na lang nila. Kailangan pa ba itanong sa inyo kung bakit ganito? At sino-sino pala itong mga papasok na sa Abra Weavers sa upcoming season ng MPBL? Una, isa sa mga rival ni SJ Belanghel sa KBL na si JD Kagulangan. Siya yung sinasabi ng Yuki Kawamura ng KBL dahil sa kanyang to the next level na playmaking. Maganda connection sa mga alley-oop passes for the jam, may jumpers din at may matinding hustle. Actually, kung titingnan mo yung nilalaro niya, para sa si Jason Brakeman na humawak ng bola. Pang pro level nga yan. Pwedeng-pwede na sa PBA, kaso masyado lang undersized para sa ibang PBA scouts. Sa MPBL, especially sa Abra na binubuo ng above average players, si JD may malaking may tutulong ding bilang kanilang main guard. Pangalawa si DJ Fenner. Siya yung magpapadraft na sana pero biglang umatras. Sa katunayan, parang import din to maglaro. May shooting, athletic at top prospect sana nung mga nakaraang PBA draft. Bukod sa kanila, meron pang Jake Figueroa na star player ng NU Bulldogs. Pati si Martin magsasign na rin sa kanila. Si Jomel naman ng San Beda magsasign na sa San Juan Knights. Sabi ng iba, ano na PBA? Sino-sino na lang daw magpapadraft? Actually, maganda lang naman daw ang PBA ngayon dahil kay Ball. Wala daw bang gagawin ang mga PBA officials para sila naman ang unang pasukan ng mga to? Hindi basta-basta ang mga nakukuha ng Abra, mga KBL players, star players ng NCAA, UAAP, kung ano man yan. Isa lang ang dahilan, syempre, dahil sa mababang salary cap ng PBA.